Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya, ako at ang aking pinsan na si Marco ay lumaki sa simpleng pamumuhay. Wala kaming magagarang laruan o makabagong teknolohiya, ngunit ang aming kamusmusan ay puno ng saya at kalikasan. Isang araw, habang naglalaro kami sa likod ng bahay ni Lola, napansin namin ang isang kakaibang ingay mula sa isang sulok. Isang mahinang bleat ang aming narinig at doon namin nakita ang isang batang kambing na tila nawawala sa kanyang ina. Kuya, tingnan mo, ang cute niya, bulalas ni Marco, sabay turo sa maliit na kambing na nanginginig sa tabi ng mga kahoy. Lumapit kami upang tingnan ito ng mas malapitan. Ang kanyang balahibo ay makintab at puti at ang kanyang mga mata ay tila puno ng takot. Naawa kami sa nakita, kaya't nagpasya kaming alagaan ito. Hindi namin alam kung kanino ito nanggaling, ngunit pakiramdam namin ay kailangan naming kumilos. Dapat nating dalhin ito kay Lola, suhestiyon ni Marco. Sa pag-uusap namin kay Lola, napag-alaman namin na ang kambing ay walang may-ari. Marahil ay iniwan ito ng sinumang nagmamay-ari nito sa aming baryo. Nagpasya si Lola na kami na ang mag-aalaga rito, isang responsibilidad na hindi pa namin nararanasan. Sa mga sumunod na araw, naging abala kami sa pag-aalaga sa aming bagong alaga. Tinawag namin itong puti dahil sa kanyang maputing balahibo. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, sisiguraduhin namin na may sapat siyang pagkain at malinis ang kanyang kulungan. Sa gabi, nagkukwentuhan kami ni Marco habang pinapanood si Puti na masayang umaaligid sa kanyang maliit na espasyo. Ngunit hindi laging madali ang pag-aalaga kay Puti. Isang araw, bigla siyang nagkasakit. Hindi siya kumakain at tila nang hihina. Nag-alala kami ng sobra. Tumakbo kami kay Lola upang humingi ng tulong. Sa kanyang karanasan sa pag-aalaga ng mga hayop, sinikap niyang gamutin si Puti. Halos hindi kami makatulog sa pag-aalala. Nagsimula kaming magtanong sa sarili kung kaya ba naming talagang alagaan ang isang hayop. Isang gabi, habang nagbabantay kami kay Puti, narinig namin ang mga kaluskos mula sa labas ng bahay. Si Marco ay nagmulat ng mata at bumulong, "Kuya, may naririnig ka ba?" Sa pag-aakalang baka may gustong kumuha kay Puti, dahan-dahan kaming lumabas upang tingnan. Ang paligid ay madilim at ang buwan ay halos hindi nagbibigay ng liwanag. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay tila nagbubulong ng kanilang sariling kwento. Sa likod ng bahay, nakita namin ang isang anino na gumagalaw. Hindi kami makagalaw sa takot. Sino ito? Ano ang pakay niya? Sa gitna ng aming kaba, bigla itong humarap sa amin. Ang aming mga mata ay nagtagpo at ang kanyang mukha ay puno ng misteryo. Ako si Lino at kasama ko ang pinsan kong si Mira sa pag-aalaga ng aming alagang kambing, si Bituin. Noong una, simpleng katuwaan lang ang pag-aalaga sa kaniya, ngunit hindi nagtagal ay naging bahagi na siya ng aming mga buhay. Sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang araw ng kaniyang pag-aanak at kaya't ang aming pananabik ay hindi na maitanggi. Isang umaga, habang abala kami ni Mira sa pag-aani ng mga damo sa bakuran para sa pagkain ni Bituin, napansin namin ang kakaibang kilos nito. Ang dating palaging masigla at malikot na kambing ay tila ba naging tahimik at palaging nakahiga. Nagtama ang aming tingin ni Mira, pareho naming naramdaman na may kakaiba. "Mira, sa tingin mo ba malapit na siyang manganak?" Tanong ko habang inaabot sa pinsan ko ang isang bungkos ng sariwang damo. "Oo, Lino, mukhang ganoon nga," sagot ni Mira na may bahagyang pag-aalala sa kaniyang tinig. "Dapat yata mas pagtuunan natin ng pansin si Bituin ngayon." Sa mga sumunod na araw, naging mas mapagmatsyag kami. Sinigurado naming laging malinis at malambot ang kaniyang pahingahan. Nagsaliksik kami sa mga libro at internet tungkol sa tamang pag-aalaga sa mga kambing na malapit ng manganak.
Natutunan namin kung paano alamin kung malapit na ang oras ng panganganak at ang mga dapat gawin sa oras na dumating ito. Isang gabi, habang tahimik na nanonood kami ng telebisyon, biglang umatungal si Bituin sa labas. Agad kaming nagtakbuhan palabas ng bahay, dala ang aming mga flashlight. Sa paglapit namin sa kulungan, nakita naming nanginginig ang buong katawan ni Bituin habang siya'y nakahiga. Lino, ito na yata ang oras. Bulalas ni Mira, puno ng excitement at kaba ang kaniyang tinig. Agad kaming kumilos. Ayon sa aming nabasa, kailangan naming magpakatatag at panatilihing kalmado para hindi magpanik si Bituin. Habang si Mira ay maingat na hinahaplos ang likod ni Bituin, ako naman ay naghanda ng malinis na tuwalya at maligamgam na tubig. Ang tagpong iyon ay tila ba isang mahabang sandali ng pag-aantay. Umaasa kami at nagdarasal na maging maayos ang lahat. Hanggang sa isang malakas na ungol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isa pang ungol. At isa pa. Hanggang sa isang munting nilalang ang unti-unting lumitaw mula kay Bituin. Nang makita namin ang munting kambing, hindi ko maiwasang mapaluha sa tuwa. Mira, tingnan mo. Ang ganda niya. Sabi ko habang pinupunasan ang newborn kid upang ito'y matuyo. Nakangiti si Mira habang pinagmamasdan ng bagong miyembro ng aming maliit na pamilya. Lino, ang sipag mo. Hindi ko akalaing magagawa natin to. Lumipas ang ilang oras at sa wakas ay nakapagpahinga si Bituin kasama ang kaniyang anak. Kami naman ay masayang-masaya sa aming nagawa. Pakiramdam namin ay isa itong malaking tagumpay para sa aming dalawa at isang napakahalagang aral sa responsibilidad at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa kalapit na kakahuyan. Isang sigaw na tila ba may nasaktan. Mabilis kaming nagtinginan ni Mira, parehong nagtataka at kinakabahan. Narinig mo ba iyon, Mira? Tanong ko habang ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Oo, Lino, parang may nangyayari sa kagubatan, sagot ni Mira, na ngayon ay nakatayo na at tumitingin sa direksyon ng tunog. Nagpasya kaming puntahan ang pinagmula ng sigaw. Sa kabila ng dilim ng gabi, sinugod namin ang kakahuyan, dala ang aming mga flashlight. Habang kami naglalakad, pakiramdam ko ay nagiinit ang aking mga palad sa kaba at pananabik. Hanggang sa narating namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito, isang nilalang ang nakahandusay. Isang batang kambing, ngunit hindi ito ang anak ni Bituin. Napatigil kami ni Mira. Paano ito napunta dito? At sino ang may kagagawan? Ang mga tanong na iyon ay bumalot sa aming isipan. Sa unang pagkakataon, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng aming munting tagumpay, kasama si Bituin at ang kaniyang anak, isang bagong pagsubok ang dumating. Ano ang gagawin namin ngayon? Sa gitna ng kagubatan, habang ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik maliban sa aming mga kabado at nagtatakang tibok ng puso, ang kwento ay hindi pa tapos. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang mga araw namin sa pangangalaga kay Mingay, ang aming kambing, ay tila naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Ako si Lian at ang pinsan kong si Toto ay palaging kasama ko sa mga gawain. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo naming naiintindihan kung gaano kahalaga ang responsibilidad na aming tinanggap. Hindi lang pala ito basta pagpapakain at pagpapastol. Ang pagiging tagapag-alaga ay nangangailangan ng tiyaga, pagmamalasakit at higit sa lahat, pagmamahal. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti naming napansin na nag-iba ang kilos ni Mingay. Hindi na siya kasing likot tulad ng dati. Madalas siyang nakahiga sa lilim ng puno na para bang may iniisip. Ang tiyan niya ay tila lumalaki rin at ang mga guro namin sa paaralan ay nagsabi na malamang buntis siya. Napuno kami ng tuwa nang marinig iyon. Isipin mo, ang kambing na inalagaan namin
ay magkakaroon ng anak. Parang ang saya-saya ng mundo. Lian, alam mo ba kung ano ang dapat gawin kapag manganak si Mingay? Tanong ni Toto sa akin habang nililinis namin ang kulungan. Napakamot ako sa ulo. Sa totoo lang, wala akong ideya. Hindi ko pa naranasang mag-alaga ng hayop na manganganak. Kaya't naisip namin na magtanong sa aming Lolo Pilo, ang veterano sa pag-aalaga ng mga hayop. Siya ang aming mentor sa lahat ng bagay tungkol sa pangangalaga ng kambing. Mga apo, huwag kayong mag-alala. Kadalasan, ang mga kambing ay natural na marunong manganak, pero kailangan nyo siyang bantayan para masigurado na walang komplikasyon, sabi ni Lolo Pilo. Pinayuhan niya kami na palaging linisin ang kulungan at ihanda ang malinis na tela para sa kambal kung sakaling dalawa ang magiging anak ni Mingay. Napangiti kami ni Toto sa salitang kambal. Sino ba naman ang hindi ma-excite sa ganitong pagkakataon? Dumaan ang mga linggo at tila bumibigat ang responsibilidad namin. Mas naging sensitibo si Mingay. Madalas siyang umiiyak sa gabi at pakiramdam ko ay nag-aalala siya. Kaya't napagdesisyonan namin ni Toto na magbantay sa gabi, kahit pa sobrang lamig ng hangin. Nagtayo kami ng maliit na tolda malapit sa kulungan. Kahit na mahirap ang buhay sa labas, ang magpinsang tulad namin ay palaging nagtutulungan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang mga bituin ay kumikislap sa langit, biglang narinig namin ang kakaibang tunog mula sa kulungan ni Mingay. Toto, parang hindi normal ang tunog na iyon. Bulong ko sa pinsan ko na agad tumayo mula sa kanyang higaan. Sabay kaming tumakbo papunta sa kulungan. Ang puso ko ay parang tumitibok ng napakabilis. Ano kaya ang nangyayari? Pagdating namin, nakita namin si Mingay na nakahiga at humihingal. Maliwanag ang buwan, kaya't kitang-kita namin ang kanyang mukha. Tila may halong kaba at sakit. Agad kaming tumawag kay Lolo Pilo na dumating din ng walang pag-aalinlangan. Ito na iyon, mga apo, manganganak na si Mingay. Sabi niya habang inaayos ang kulungan para mas komportable si Mingay. Ang tagpo ay hindi ko malilimutan. Ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Si Toto ay halos hindi mapakali sa tabi ko habang si Lolo Pilo ay mahinahong nagbibigay ng instruksyon. Huwag kayong mag-alala, natural ang prosesong ito. Maging alerto lang kung sakaling kailangan ng tulong si Mingay. Dahan-dahan, nakita namin ang unang anak ni Mingay na lumabas. Maliit, basa, pero buhay na buhay, na puno ng saya ang aming puso. Ang ganda niya, Lian, bulalas ni Toto habang tinutulungan ni Lolo Pilo na punasan ang anak ni Mingay gamit ang malinis na tela. Hindi pa man kami nakaka-recover sa excitement, biglang narinig namin ang panibagong pag-ungol ni Mingay. May isa pa! Sigaw ni Lolo Pilo. Lumabas ang pangalawang anak, pero kakaiba ito. Mas maliit siya kaysa sa una at tila mahina ang paggalaw. Napansin ni Lolo Pilo ang sitwasyon. Kailangan nating tulungan ng pangalawa. Mukhang mahina siya, sabi niya habang maingat na kinakalma si Mingay at ang bagong silang na kambal. Pinilit naming gawin ang lahat para masiguro ang kaligtasan niya. Sa wakas, nalagpasan namin ang mahirap na tagpo. Dalawa ang anak ni Mingay, isang malakas na kambing at isang mas maliit na tila nangangailangan ng mas maraming pag-aalaga. Pinangalanan namin silang Sinta at Liwanag. Si Sinta ang malakas habang si Liwanag ang mahina. Ngunit dito nagsimula ang panibagong hamon. Sa mga sumunod na araw, napansin namin na tila hindi iniinom ni Liwanag ang gatas ni Mingay. Madalas siyang nakahiwalay at parang nanghihina ang kanyang katawan. Toto, paano kung hindi siya mabuhay? Tanong ko sa pinsan ko na halos maluha na rin. Hindi namin alam ang gagawin. Muli kaming sumangguni kay Lolo Pilo na nagsabing baka kailangan naming magbigay ng espesyal na gatas kay Liwanag gamit ang bote. Ginawa namin ang lahat pero bawat gabi ay puno ng kaba. Kaya't isang gabi, habang iniinom ni Liwanag ang gatas mula sa bote,
Biglang tumigil siya. Ang mga mata niya ay tila bumagsak at hindi siya gumalaw. Lian, hindi siya gumagalaw, sigaw ni Toto, at ang puso ko ay tila tumigil din. Pilit naming ginigising si Liwanag, pero biglang may nangyari na hindi namin inaasahan. Biglang tumayo si Mingay at naglabas ng tunog na tila tumatawag. Laking gulat namin nang gumalaw si Liwanag dahan-dahan. Ang tanong ay, nakaligtas ba siya o ito na ang huling gabi niya? Sa oras na iyon, napuno ng tanong ang aming isipan. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa loob ng ilang linggo, tila naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay ang pag-aalaga kay Miming, ang aming alagang kambing. Ako si Carlo at ang aking pinsang si Lila ay naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Mula sa paghahanap ng sariwang damo hanggang sa pagtiyak na may sapat siyang tubig, natutunan naming unawain at alagaan ang aming maliit na kaibigan. Isang umaga, habang kami ni Lila ay abala sa pagbibigay ng pagkain kay Miming, napansin kong tila may kakaiba sa kanyang hitsura. Parang bumilog ang tiyan niya, Carlo, sabi ni Lila habang nakatingin sa kambing. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Tanong ko na may halong pag-aalala at pagkamangha. Makalipas ang ilang araw, hindi na maikakaila ang pagbabagong pisikal kay Miming. Nagpasya kaming itanong ito sa aming Tiyo Ben na may karanasan sa pag-aalaga ng mga hayop. Agad niyang sinabi na mukhang magkakaanak ang inyong kambing. Napatitig kami sa isa't isa ni Lila kapwa hindi makapaniwala sa balitang iyon. Nagsimula ang aming pag-aalaga kay Miming bilang isang simpleng libangan, ngunit ngayon, tila may mas malaking responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Maging handa kayo, mga bata. Kailangan ng kambing na ito ng dagdag na pag-aalaga. Paalala ni Tio Ben. At kapag nanganak na siya, mas marami pa kayong kailangan pagtuunan ng pansin. Doon nagsimula ang aming mas seryosong pag-aalaga. Nag-research kami sa library ng paaralan tungkol sa tamang pag-aalaga sa nagdadalang taong kambing. Araw-araw, sinisigurado namin na sapat ang nutrisyon ni Miming at hindi siya masyadong napapagod. Unti-unti, natutunan namin ang halaga ng pagiging responsable, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa iba pa. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ni Lila sa ilalim ng mga bituin, napaisip ako. Ano kaya ang pakiramdam ng maging magulang? Tanong ko sa kanya. Siguro tulad nito, lahat ng ginagawa natin para kay Miming, sagot niya na may halong pag-iisip. Kailangan natin siyang alagaan at protektahan. Napagtanto ko ang aming pag-aalaga kay Miming ay hindi lamang tungkol sa mga pisikal na gawain. May mas malalim na koneksyon na nabuo sa pagitan namin at ng kambing. Parang merong kaming munting pamilya. Dumating ang gabi na pinakaaabangan namin. Malakas ang hangin at ang mga ulap ay nagbabantang magdulot ng ulan. Habang nag-aalala kami sa lagay ng panahon, narinig namin ang kakaibang tunog mula sa kulungan ni Miming. Nagkatinginan kami ni Lila, sabay takbo papunta sa kulungan. Doon namin nakita si Miming, tila hirap na hirap at nasa kalagitnaan ng panganganak. Kailangan natin ng tulong, sigaw ni Lila habang kumakaripas ng takbo papunta kay Tio Ben. Habang naiwan ako sa tabi ni Miming, hindi ko maiwasang kabahan. Paano kung may mangyaring hindi maganda? Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong manatiling kalmado. Hinaplos ko si Miming upang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisip. Di nagtagal, dumating si Tio Ben kasama si Lila, dala ang mga gamit na maaaring kailanganin. Sa tulong ng aming tiyuhin, ang panganganak ni Miming ay naging matagumpay. Isang maliit na kambing ang lumabas at agad kong naramdaman ang saya at relihiyong bumalot sa amin. May bago tayong miyembro ng pamilya, sabi ni Lila habang ngumiti sa akin. Ano ang itatawag natin sa kanya? Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, may narinig kaming kakaibang tunog
mula sa labas ng kulungan. Kumalabog ang pintuan na parang may gustong pumasok. Nagkatinginan kami ni Lila, kapwa hindi alam kung ano ang gagawin. Sa isang iglap, bumukas ang pintuan. Sa aming pagkamangha, isang malaking kambing ang pumasok, tila may hinahanap. Nagtataka kami kung saan ito nanggaling at bakit ito narito. Ngunit ang mas nakakabahala, tila interesado ito kay Miming at sa kanyang anak. Nasa gitna kami ng pag-iisip kung paano protektahan ang bagong silang na kambing nang biglang kumilos si Joben. Mukhang may bisita tayo, sabi niya habang sinisiyasat ang bagong dating na kambing. Kailangan nating malaman kung ano ang intensyon nito. Hindi namin alam kung ito ba'y kaibigan o kalaban. Ngunit ang alam namin, kailangan naming gumawa ng paraan upang mapangalagaan si Miming at ang kanyang anak. Sa gitna ng aming pag-aalala, napagtanto ko ang tunay na halaga ng responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aalaga, kundi pati na rin sa pagprotekta sa mga mahalaga sa amin. Habang nakatingin sa malalaking mata ng bagong kambing, naisip ko, ano nga kaya ang susunod na mangyayari sa amin? Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng responsibilidad. Hindi ko inaasahan na ang pag-aalaga ng kambing ay magiging ganito kahirap. Noong una, niisip ko lang na masaya ito. Laro, tawanan at magandang alaala kasama si Kuya Benji. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas komplikado ang lahat. Isang umaga, habang nagpapakain kami ng kambing, napansin kong kakaiba ang kinikilos ni Manang Kambing. Hindi siya kasing sigla tulad ng dati. Mabilis kong tinawag si Kuya Benji. Kuya, tingnan mo si Manang Kambing. Parang may sakit siya. Lumapit si Kuya Benji at sinuri ang kambing. Tama nga ako. Hindi normal ang kanyang kilos. Kailangan natin siyang dalhin kay Mang Tino, sabi ni Kuya Benji. Si Mang Tino ang veterinaryo sa aming baryo. Kahit medyo malayo ang bahay niya, kinailangan naming maglakad para maisama si Manang Kambing. Pagdating namin kay Mang Tino, agad niyang tiningnan si Manang Kambing. Mukhang malapit na siyang manganak, sabi niya sa amin. Nabigla kami ni Kuya Benji. Ibig bang sabihin, magiging mga lolo na kami? Habang binabantayan ni Mang Tino si Manang Kambing, naisip ko ang mga sakripisyo namin ni Kuya Benji. Ang mga pagod na gabi, ang mga umagang puno ng gawain, at ang walang katapusang pag-aalala. Ngayon, sa wakas, makikita namin ang bunga ng lahat ng iyon. Pero sa likod ng pag-aalala, naroon pa rin ang excitement at tuwa. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa pagkakaroon ng bagong miyembro ng pamilya? Nang bumalik kami sa bahay, mas lalo naming binantayan si Manang Kambing. Mas naging maingat kami, mas naging maalaga. Alam naming malapit na ang oras ng kanyang panganganak. Isang gabi, habang abala kami sa pag-aalaga, biglang umungol si Manang Kambing ng malakas. Agad kaming tumawag kay Mang Tino upang humingi ng tulong. Pagdating ni Mang Tino, agad niyang sinimulan ang proseso ng panganganak. Natututo kami ni Kuya Benji sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Para kaming nasa pelikula, kaba, tuwa at pananabik ang nararamdaman. Ang mga oras na iyon ay tila napakabagal, ngunit sa wakas narinig namin ang unang iyak ng maliit na kambing. Isa, dalawa, tatlo, sigaw ni Kuya Benji. Hindi lang isa, kundi 3 kambing ang isinilang ni Manang Kambing. Ang aming pagod at hirap ay nagbunga, hindi lang ng isa, kundi 3 bagong buhay. Para kaming nanalo sa loto. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aming kwento. Habang abala kami sa pag-aalaga sa 3 bagong kambing, may napansin kaming kakaiba. Ang isa sa mga kambing ay tila mas mahina kumpara sa 2. Hindi siya gaanong makalakad at palaging nakahiga. Nabahala kami ni Kuya Benji. Sa kabila ng tagumpay ng panganganak, may panibagong hamon na naman kaming hinaharap. Agad kaming bumalik kay Mang Tino. Sinabi namin ang aming obserbasyon. Kailangan niyo siyang bantayan. Baka may sakit siya,
sabi ni Mang Tino. Hindi ko maiwasang mag-alala. Paano kung hindi siya makaligtas? Paano kung hindi namin siya maalagaan ng maayos? Isang gabi, habang tulog na ang lahat, hindi ako mapakali. Bumangon ako at pumunta sa kulungan ng kambing. Doon ko nakita ang mahina naming kambing, nakahiga pa rin at tila mas lalong nanghihina. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng iwan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na halaga ng responsibilidad, ang pagkalinga, ang pag-aalala at ang pagmamahal. Habang nakaupo ako roon, biglang may narinig akong kaluskos sa likuran. Agad akong tumayo at lumingon, ngunit wala akong nakita. Bumalik ako sa tabi ng kambing at nag-isip. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman kong may kakaibang presensya. Parang may kung anong lihim na dapat kong malaman, ngunit hindi ko mawari kung ano. Habang tulala ako sa pag-iisip, biglang kumilos ang mahina naming kambing. Sa unang pagkakataon, tumayo siya, bagamat nangangatog, at lumakad papalapit sa akin. Parang may gustong sabihin ang kanyang mga mata, isang mensahe, isang babala, o isang pag-asa. Sa gitna ng gabing iyon, naisip ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga bagay pa kaming dapat tuklasin, mga hamon na dapat harapin. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang misteryo na naghihintay na mabunyag. Ano kaya ang lihim na dala ng aming mahina ngunit matapang na kambing? Habang nagmamasid ako sa kanya, alam kong ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Mula nang dumating sa buhay namin si Bituin, ang kambing na inaalagaan namin ni Pinsan Carlo, marami na kaming natutunan. Isa itong responsibilidad na hindi biro, ngunit sa bawat araw na dumadaan, unti-unti naming natutuklasan ang mga halaga ng pagtitiis, pagmamahal at pag-unawa. Sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang saya sa tuwing makikita namin siyang malusog at masigla. Isang umaga, habang abala ako sa pagwawalis sa bakuran, napansin kong tila may kakaibang kinikilos si Bituin. Palakad-lakad siya, tila hindi mapakali at paminsan-minsan ay humihinto para humiga. Naisip ko agad na baka oras na para manganak si Bituin. Agad kong tinawag si Carlo na noong mga oras na iyon ay nag-aayos ng kanyang bisikleta sa garahe. Carlo, Carlo, halika, tingnan mo si Bituin. Sigaw ko habang papalapit sa kanya. Anong nangyayari? Tanong ni Carlo habang nagmamadaling lumapit sa akin. Parang manganganak na si Bituin. Anong dapat nating gawin? Tanong ko, medyo kinakabahan. Relax ka lang. Naalala mo ba yung sinabi ni Tito Benjo? Kailangan lang nating bantayan siya at siguraduhing ligtas ang lugar. Kalmado niyang tugon habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Agad kaming pumunta sa kulungan ni Bituin. Sinigurado naming malinis at komportable ang kanyang higaan. Dala ang kaunting damo at tubig, umupo kami sa tabi niya, handang maghintay. Habang lumilipas ang oras, unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at excitement na nararamdaman ko. Habang naghihintay, napansin kong tahimik si Carlo. Nakatitig siya kay Bituin, tila may malalim na iniisip. Nagpasya akong tanungin siya. Carlo, ano ang iniisip mo? Tanong ko, sinisikap na basagin ang katahimikan. Iniisip ko lang kung magiging maayos ba ang lahat. Maraming pwedeng mangyari pero sana kayanin natin. Sagot niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko rin maiwasang hindi mag-alala. Sa mga ganitong pagkakataon, naiisip ko ang mga responsibilidad na kasamang dala ng pag-aalaga. Ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. May gabay kami ng aming mga magulang at ng aming mga nakatatanda. Ilang oras ang lumipas at unti-unti nang lumalalim ang gabi. Nagsimula ng umambon at naramdaman ko ang lamig na tila umaagos sa aming paligid. Sa kabila nito, hindi namin iniwan si Bituin. Nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob at determinasyon na hindi ko akalaing mayroon ako. Bigla na lang, narinig namin ang mahina ngunit malinaw na ungol ni Bituin. Napatingin kami sa kanya
at sa wakas ay dumating na ang sandali. Sa liwanag ng lanternang dala ni Carlo, nakita namin ang maliit na ulo ng isang batang kambing na unti-unting lumilitaw. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang saya na dala ng bagong buhay ay tila sapat na upang pawiin ang lahat ng pagod at pag-aalala. Ang galing, Carlo, nagawa natin. Sabi ko, hindi maitago ang tuwang nararamdaman. Ngunit habang abala kami sa pag-aalaga sa bagong silang na kambing, may napansin kaming kakaiba. Isang maliit na kahon na tila naiwan sa tabi ng kulungan ni Bituin. Hindi namin alam kung kanino galing ito, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Nagpasya kaming buksan ito. Sa loob ng kahon, may isang lumang diary na tila naglalaman ng kwento ng isang kambing na halos kapareho ng nangyari kay Bituin. Sa bawat pahina, may mga larawan at tala ng isang mag-anak na nag-alaga ng kambing. Ngunit sa huli, tila iniwan ito dahil sa isang misteryosong pangyayari. Sa huling pahina, may nakasulat na babala. Ang tunay na pagsubok ay darating sa panahon ng kadiliman. Nagkatinginan kami ni Carlo, parehong nagtataka at medyo nababahala. Ano kaya ang ibig sabihin ng babala? Ano ang koneksyon nito kay Bituin at sa bagong silang na kambing? Habang iniisip namin ang mga ito, biglang lumakas ang hangin at ang ulan at ang kapaligiran ay tila nagbabanta ng isang hindi inaasahang pangyayari. Sa kabila ng lahat ng saya at tagumpay ng gabing iyon, isang misteryo ang bumalot sa amin. Isang tanong na hindi namin tiyak kung kailan magkakaroon ng kasagutan. Sa dilim ng gabi, kami nagpasya. Kailangan naming alamin ang kwento sa likod ng diary. Ngunit paano? At bakit tila may nagbabadya sa aming kinabukasan? Ito ang simula ng panibagong kabanata ng aming kwento, isang kwento na puno ng pananabik, pag-aalala at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ako si Junjun at kasama ko ang aking pinsang si Maya sa halos lahat ng bagay. Lalo na ngayon nang magdesisyon kaming alagaan ang kambing na si Mila. Isang buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang aming kwento kasama siya. Isang payat na kambing na nakuha namin sa isang palengke. Pero ngayon, malusog na siya at tila masaya sa pag-aalaga namin. Ang pinakamalaking sorpresa, buntis pala si Mila at ilang araw na lang ay manganak na siya. Noong umagang iyon, maagang-maaga kaming nagising para dalhin si Mila sa pastulan. Habang papunta kami, napansin ni Maya ang kakaibang kilos ng kambing. Paulit-ulit siyang bumababat umaakyat sa burol parang may hinahanap. June, napapansin mo ba? Parang may gusto siyang puntahan, sabi ni Maya habang sinisilip ang direksyon kung saan pumupunta si Mila. Oo nga, Maya. Siguro naghahanap siya ng ligtas na lugar para manganak, sagot ko. Pero hindi ko rin maiwasang magtaka. Bakit hindi na lang siya manatili sa kulungan namin? Maayos naman iyon at may sapat na pagkain at tubig. Sinundan namin si Mila habang iniikot niya ang buong pastulan hanggang sa biglang huminto siya sa isang matarik na bahagi ng burol. Doon ko napansin ng isang maliit na kuweba na natatakpan ng makakapal na damo at mga lumang kahoy. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo ito lalapitan. June, ano to? Kuweba ba to? Tanong ni Maya na halatang nagtataka rin. Parang ganun na nga, baka dito niya gustong manganak, sagot ko habang dahan-dahang lumapit sa butas ng kuweba. Sumunod si Mila sa amin pero hindi siya pumasok. Tumigil siya sa bungad parang nag-aalinlangan. Ano kaya ang nasa loob nito? Bulong ni Maya. Malalaman natin kapag sinilip natin, sagot ko, sabay yuko at pasok sa loob ng makipot na lagusan. Sa una, madilim at malamig ang loob. Pero habang umaabante kami, unti-unti ring lumilinaw ang paligid dahil sa mga siwang na pumapasok ang liwanag ng araw. Sa loob ng kuweba, may nakita kaming kakaibang bagay. Mga tuyong dahon na mistulang hinakot at inayos para gawing higaan.
May mga bakas din ng paa ng hayop sa sahig, pero hindi lang ito bakas ng kambing. Mukhang may iba pang hayop na pumupunta rito. June, tingnan mo to, tawag ni Maya habang itinuro ang isang sulok ng kuweba. May nakita kaming maliit na balde na puno ng tubig at katabi nito ang isang lumang basket na may mga tuyong damo. May tao bang pumupunta rito? Bakit may ganito? Tanong niya, halatang kinakabahan na rin. Siguro mga pastol. O baka iniwan lang ng iba? Sagot ko. Pero kahit ako'y hindi sigurado, bakit mag-iiwan ng maayos na gamit sa ganitong lugar? Biglang tumahol si Mila mula sa labas. Napalingon kami at tila may gustong sabihin ng kambing. Maya, mukhang hindi siya mapakali. Tara na, baka may iba pa tayong mahanap dito, sabi ko. Papunta na sana kami pabalik nang biglang may marinig kaming kaluskos mula sa malalim na bahagi ng kuweba. Pareho kaming napatigil. Anong tunog yon, June? Tanong ni Maya habang mahigpit na hawak ang laylayan ng damit ko. Hindi ko alam, sagot ko, pero naramdaman ko na rin ang kaba. Lumapit kami ng kaunti, dahan-dahang iniusod ang aming mga paa para hindi gumawa ng ingay. Sa dulo ng lagusan, may nakita kaming anino ng isang bagay na gumagalaw. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon, parang hayop pero hindi rin. Maya, huwag kang maingay, bulong ko habang sinubukan kong silipin ng mas maigi. Doon ko nakita ang isang pares ng mata na kumikislap sa dilim. Hindi ito mata ng kambing, masyado itong malaki. At sa bawat hakbang namin, tila papalapit din ito sa amin. June, ano yan? Pabulong pero nanginginig na tanong ni Maya. Hindi ko alam ang isasagot. Ang alam ko lang kailangan naming kumilos. Hinila ko si Maya pabalik pero bago pa kami makalabas, biglang tumigil si Mila sa bungad ng kuweba. Tumahol siya ng malakas parang nagbabala at doon namin narinig ang malalim na ungol mula sa loob ng kuweba. Maya, tumakbo ka na, sigaw ko sabay patakbo palabas habang hawak-hawak si Mila. Nilingon ko si Maya na pilit na humahabol sa akin. Pagdating namin sa pastulan, kapwa kami hingal na hingal. Siniguro naming kasama si Mila na mukhang kalmado na ngayon. Pero pareho kaming hindi makapagsalita dahil sa kaba. June, ano yon? Ano yung nakita natin sa loob? Tanong ni Maya. Ngayon ay halos mangiyak-ngiyak. Hindi ko alam, sagot ko, pero sa isip ko, alam kong kailangan naming bumalik. Kailangan naming alamin kung ano ang nasa loob ng kuwebang iyon. Ngunit bago pa kami makapagplano, napansin naming parang may kakaibang bagay sa likod ng burol. Isang lalaki ang nakatayo sa malayo, tahimik kaming pinagmamasdan. Maya, sino yan? Tanong ko habang dahan-dahang nilingon ang direksyon ng lalaki. Hindi siya sumagot, pero unti-unti ang lalaki ay lumapit ng lumapit at doon ko napansin ang hawak niya. Isang baston na may nakasabit na kampana. Maya, tumakbo. Muli kong sigaw habang hinila ko siya palayo. Pero sa pagkakataong ito, parang hindi na kami makagalaw. Pagkatapos ng ilang buwan na pag-aalaga sa aming kambing na si Luna, bumalik kami sa aming tahanan mula sa paaralan na puno ng pag-asa. Ang bawat hakbang ay may kasamang tibok ng puso na tila ba ay sabay sa aming mga hakbang. Ako si Miguel, 11 taong gulang, at ang pinsan kong si Lila na kaedad ko ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga usapan sa paaralan. Subalit sa likod ng aming isip, iisa lamang ang aming inaasam, ang makitang magkaanak si Luna. Simula noong araw na dinala namin si Luna mula sa bukid ng aming lolo, hindi namin inakala na ang simpleng alagang hayop ay magiging sentro ng aming atensyon. Sa bawat umaga bago pumasok sa paaralan, hindi namin nalilimutan ang pagdilig sa kanyang damo at pag-check kung sapat ang kanyang tubig. Sa hapon, pagkatapos ng aming aralin, agad kaming nagmamadali pa uwi upang makasama siya. Si Luna ay naging bahagi ng aming araw-araw na buhay, isang tahimik na saksi sa aming mga tawanan at kwentuhan. Isang gabi,
Habang kami nagpapahinga sa ilalim ng maliwanag na buwan, bigla kong naisip kung paano kaya ang magiging itsura ng mga magiging anak ni Luna. Sa tingin mo ba ay magiging kasing kulit siya? Tanong ko kay Lila habang nakatingin sa kambing na natutulog sa tabi namin. Siguro, pero sana ay hindi siya sobrang likot at laging tumatakbo palayo. Ayoko nang habulin ng habulin, sagot niya na may halong tawa. Sa aming pag-uusap, biglang nagbago ang aming usapan nang makita kong tila may kakaibang kilos si Luna. Tumayo siya at naglakad-lakad na may halong pagkabalisa. Si Luna, bulong ko, parang may kakaiba sa kanya. Agad kaming nagising mula sa aming pagkakaidlip, pinanood ang bawat kilos ni Luna. Hindi na kami nag-aksaya ng oras, tumakbo kami papunta sa aming mga magulang upang sabihing may kakaiba kay Luna. Ang aming ina at ama ay agad na sumama sa amin, dala ang kanilang kaalaman sa pag-aalaga ng mga hayop. Isang oras ang lumipas at si Luna ay tila ba hindi mapakali. Nagdadalawang isip kami kung tama ba ang aming hinala. Pero sa bawat sandali ng pag-aalala, ang aming mga magulang ay nagbigay sa amin ng pag-asang ito na nga ang araw na aming inaasam. Habang kami inagmamasid, napansin namin na si Luna ay tila ba natatahimik sa isang sulok. Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay parang isang mahabang minuto na puno ng pag-aasam. Si Lila ay mahigpit ang hawak sa aking kamay, kapwa kami kinakabahan pero puno ng pananabik. Sa wakas, ang mga maliit na tunog na aming narinig ay nagbigay sa amin ng kasiguraduhan. Sa harapan namin, unti-unting lumitaw ang isang munting kambing. Ang kanyang munting katawan ay puno ng buhay na hindi namin inasahan. Ang aming mga puso ay napuno ng tuwa at kaguluhan habang ang maliit na buhay na ito ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aming pag-aalaga. Subalit sa gitna ng aming kasiyahan, may isang bagay na tila hindi tama. Ang munting kambing ay tila ba may kakaibang kulay na hindi namin nakita kay Luna. Ang kanyang balahibo ay may kakaibang marka na tila ba isang lihim na nagtatago sa likod ng kanyang inosenteng anyo. Ang aking ina ay tila ba nag-isip ng malalim at ang aking ama ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lila, Miguel, sabi ng aming ina, may kailangan kayong malaman. Sa kanyang mga mata ay may kirot na tila ba may sinasabi, ngunit hindi niya ito mabigkas. Ang kinang ng kanyang mga mata ay nagbigay sa amin ng pag-aalala. Pero, bakit iba ang kulay niya? Tanong ni Lila na may halong kaba. Ang aming mga magulang ay nagtinginan at tila ba may lihim na hindi nila kayang itago. Sa kanilang mga mukha ay naroon ang pag-aalinlangan, isang tanong na naghihintay ng kasagutan. Ang sandaling iyon ay puno ng katahimikan, isang cliffhanger na tila ba isang lihim na handang mabunyag. Sa pag-asam naming malaman ang buong katotohanan, kami na puno ng isang bagong damdamin. Ang sandaling iyon ay hindi lamang tungkol sa pag-alaga, kundi sa pag-unawa sa mga lihim na nasa likod ng bawat buhay. Ano ang lihim ng munting kambing na ito? Ano ang hindi sinasabi ng aming mga magulang? Ang aming kwento ay hindi patapos at ang bagong kabanata ay nagsisimula. Sa puso namin ay naroon ang katanungan, naghihintay ng kasagutan sa susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Sa bawat araw na lumipas, ang aming mga kambing na sina Luna at Sol ay naging bahagi na ng aming buhay. Ang mga tahimik na umaga ay puno ng tunog ng kanilang pagngiyaw habang naghahanap ng damo sa maliit na pastulan sa likod ng bahay ni Tio Lando. Ang mga hapon ay puno ng tawanan habang kami ni Pinsan Jose ay nagtutulungan sa pagpapakain sa kanila at pag-aalaga sa kanilang mga pangangailangan. Isang umaga, habang kami ay nagdidilig ng mga halaman sa paligid ng pastulan, napansin ni Jose na parang mas matamlay si Luna kaysa dati. Kuya, parang hindi masigla si Luna ngayon, sabi niya,
May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Tumango ako. Pinagtibay ang kanyang obserbasyon. Oo nga, pansin ko rin. Baka may sakit siya. Agad kaming pumunta kay Tio Lando upang ipaalam sa kanya ang aming nararamdaman. Si Tio Lando, na may malawak na karanasan sa pag-aalaga ng mga hayop, ay agad na tinungo ang pastulan upang suriin si Luna. Mukhang may kakaibang nangyayari kay Luna, sabi niya habang tinitingnan ang kambing. Baka kailangan niya ng espesyal na atensyon. Sa mga susunod na araw, naging mas masigasig kami sa pag-aalaga kay Luna. Sinisigurado naming may sapat siyang pagkain at malinis na tubig. Patuloy kaming nagbabantay sa kanyang kalagayan. Umaasa na ang kanyang kalusugan ay bumuti. Si Sol naman ay tila naging mas malapit kay Luna. Palaging nasa tabi nito na para bang siya'y nagbibigay ng suporta sa kanyang kapartner. Isang hapon, habang kami ni Jose ay nagpapahinga sa lilim ng puno ng mangga, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa pastulan. Hindi kami nag-atubiling tumayo at tingnan kung ano iyon. Sa aming paglapit, nakita namin si Luna na tila hirap sa paggalaw. Nag-aalala kaming lumapit at doon namin napansin na siya ay nagsisimula ng manganak. Kuya, si Luna! Sigaw ni Jose, puno ng excitement at kaba sa kanyang boses. Mukhang manganganak na siya. Agad kaming kumilos, tinulungan si Luna sa abot ng aming makakaya. Si Tio Lando ay dumating din upang magbigay ng gabay. Kalma lang, mga bata. Natural lang ito. Siguraduhin lang nating komportable si Luna. Sabi niya habang nag-aayos ng kalalagyan ni Luna. Sa loob ng ilang oras, sa ilalim ng aming masusing pag-aalaga, sa wakas ay lumabas na ang maliit na kambing. Ang damdaming pumasok sa akin ay hindi maipaliwanag. Halo ng tuwa, kaginhawaan at pagkamangha. Ang maliit na kambing ay nag-iingay, tila nagpapakilala sa mundo. Siya ang una nating alaga, kuya, sabi ni Jose. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Habang pinagmamasdan ko ang bagong silang na kambing, naisip ko ang lahat ng hirap at saya na aming dinaanan upang marating ang puntong ito. Nag-umpisa kami sa simpleng pangarap lamang na mag-alaga ng kambing, ngunit ngayon, may bago na kaming responsibilidad na kailangan pagtuunan ng pansin. Ngunit sa gitna ng aming saya, may isang kakaibang bagay ang napansin ko. Ang maliit na kambing ay tila may kakaibang marka sa kanyang likod, isang hugis bituin na parang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tingnan mo ito, Jose, sabi ko, tinuturo ang marka. Parang kakaiba, hindi ba? Nagtataka si Tio Lando sa nakita. Hindi ko pa nakikita ang ganitong uri ng marka sa kambing. Maaari itong may kahulugan, sabi niya, may halong pag-iisip sa kanyang boses. Habang kami ay nag-uusap, biglang may malakas na tunog na dumating mula sa likuran ng bahay. Isang grupo ng mga tao ang lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at takot. Ano ang nangyayari? Tanong ni Jose, naguguluhan. Ang pinuno ng grupo, isang matandang lalaki na may daladalang baston, ay lumapit sa amin. Ang inyong kambing, siya ang tanda ng bagong simula, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng gravitas. Ang hugis bituin na iyon ay simbolo ng isang propesiya. Napatingin kami ni Jose sa isa't isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Anong ibig sabihin niyo? Tanong ko, nagtataka. Ngunit bago pa man sumagot ang matandang lalaki, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong pastulan. Ang maliit na kambing ay nag-iingay muli, tila sumasabay sa ritmo ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang lahat ay nagmistulang panaginip. Sa gitna ng liwanag, ang bituin sa likod ng kambing ay kumikinang ng mas maliwanag kaysa dati. Kami ay nabalot ng pagtataka at pag-aasam sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang aming mundo ay tila mababago mula sa araw na iyon. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nakakubli sa mananipis na ulap, ako at si Kuya Enzo ay tahimik na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng aming bahay.
Ang aming kambing na si Malaya, na ngayon ay buntis na, ay nasa loob ng maliit na kulungan. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, ngunit mas malamig ang kaba sa aking dibdib. May kung anong bumabagabag sa akin simula pa kaninang hapon. Pinsan, napapansin mo ba na parang may kakaiba kay Malaya simula pa noong isang araw? Tanong ko. Sa halip na sumagot, sinagot ako ni Kuya Enzo ng isang mahinang tango. Ang mga mata niya'y nakatuon sa kalangitan na tila may hinihintay na sagot mula sa mga bituin. Alam mo kasi, baka malapit na siyang manganak, sabi niya sa wakas. Pero kasi, parang hindi lang iyon eh. Parang, parang may iba pa. Napansin mo ba kanina habang pinapakain natin siya? Parang may naririnig akong kakaibang ingay sa paligid. Napaisip ako. Oo, kanina nga habang nasa tabi kami ni Malaya, parang may naririnig akong mahinang kaluskos. Akala ko'y guni-guni ko lang iyon, lalo na't medyo malakas ang hangin sa hardin. Ngunit ngayon, sinasabi rin ito ni Kuya Enzo. Siguro pusa lang yon, sabi ko, pilit na sinasawata ang takot sa aking isip. Ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip bigla siyang tumayo at hinila ako patungo sa kulungan ni Malaya. Halika, tingnan natin siya. Baka hindi lang natin napapansin, pero baka kailangan na niya ng tulong. Aniya, sinundan ko siya kahit nanginginig ang aking mga paa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati. Wala ni mga kuliglig o huni ng ibon. Tanging yabag ng aming mga tsinelas ang maririnig sa damuhan. Pagdating namin sa kulungan, nakita naming nakahiga si Malaya sa dayami. Ang kanyang tiyan ay malaki at tila gumagalaw. Napatingin kami sa isa't isa ni Kuya Enzo, parehong kinakabahan ngunit sabik. Ito na nga siguro, bulong niya. Agad kaming pumasok sa kulungan, dala ang maliit naming flashlight at planggana ng maligamgam na tubig. Sa mga nakaraang buwan, sinanay kami ni tatay kung paano tumulong sa panganganak ng kambing. Alam naming hindi ito laging madali, pero handa kami o akala namin. Habang abala si Kuya Enzo sa pag-aayos ng dayami para maging mas komportable si Malaya, napansin kong muli ang kakaibang ingay. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng kaluskos kundi tila mahihinang yabag na nagmumula sa likod ng kulungan. Agad akong napalingon pero walang tao o hayop sa paligid. Sinilip ko ang likod ng kulungan gamit ang flashlight, ngunit tanging mga puno at damo ang naroon. Kasi, ano na naman ba? Tanong ni Kuya Enzo nang mapansin niyang hindi ako kumikilos. Wala, akala ko may gumalaw lang, sagot ko, kahit hindi ako sigurado sa sarili kong sagot. Biglang nag-ingay si Malaya, isang mahabang ungol na nagpatigil sa aming dalawa. Mabilis kaming bumalik sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng paghihirap, ngunit ramdam din namin ang kanyang tapang. Pinagmasdan ko ang bawat galaw niya, ang bawat paghinga, habang hinihintay naming lumabas ang kanyang anak. At iyon na nga, unti-unti nakita namin ang maliit na ulo ng munting kambing. Tumutulo ang pawis ko sa kaba pero hindi ko mapigilang mapangiti. Kaya mo yan, Malaya, bulong ko. Ngunit bago pa naming tuluyang masilayan ng anak ni Malaya, biglang may malakas na kalabog mula sa labas ng kulungan. Tumayo si Kuya Enzo sa gulat at ako na may napasigaw. Ang flashlight ay nabitawan ko at saglit kaming nabalot ng dilim. Kuya, ano yon? Tanong ko habang kumakapit sa kanyang braso. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang flashlight mula sa lupa at dahan-dahang sumilip sa labas ng kulungan. Sa unay wala siyang makita. Ngunit nang itutok niya ang liwanag sa isang bahagi ng bakuran, nanlaki ang aming mga mata. May mga anino ng 2 tao sa malayo, nakatayo sa ilalim ng mangga. Hindi namin maaninag ang kanilang mga mukha, pero halatang halata ang kanilang presensya. Ang isa sa kanila ay may hawak na tila malaking sako. Kasi may tao sa likod ng bahay. Bulong ni Kuya Enzo, ang boses niya ay nanginginig. Anong gagawin natin?
Bago ko pa siya masagot, biglang gumalaw ang mga anino. Papalapit sila sa kulungan. Agad kaming tumakbo papasok ng bahay, iniwan si Malaya na nag-iisa. Ngunit bago pa kami makapasok sa pinto, narinig namin ang isang malakas na sigaw, hindi mula kay Malaya, hindi rin mula sa amin. Mula sa likod ng kulungan, may sumigaw ng tulong na tila nagmumula sa isa sa mga anino. Napahinto kami ni Kuya Enzo. Sino sila at bakit sila humihingi ng tulong? Noong gabing iyon, habang ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa aming mga mukha, nagtipon kami ni Pinsan Leo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng bahay ni na Lolo at Lola. Ang mga alitap-tap ay nagkikislapan sa paligid, tila mga bituin sa lupa, habang ang mga kuliglig ay nagbibigay ng natural na musika sa aming paligid. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming mga plano para sa mga kambing. Alam mo, pinsan, sabi ni Leo habang kinakagat ang kanyang ibabang labi, hindi ko akalain na ganito kahirap ang mag-alaga ng kambing. Pero ang saya pala, ano? Tumango ako, sinasang-ayunan siya. Oo nga, Leo, parang ang dami nating natutunan sa maikling panahon. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na magkakaanak na sina Tisay at Bantay. Si Tisay at Bantay ang aming mga kambing na mag-asawa. Natatandaan ko pa noong una naming silang makita. Sila'y tila mga batang paslit na puno ng sigla at lakas. Ngayon, heto't may paparating na panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Iniisip ko kung ano ang magiging hitsura ng mga anak nila. Siguro, mas malambot ang balahibo, mas makulit at mas masigla. Nagniningning ang mga mata ni Leo habang sinasabi niya ito. Siguro nga, sagot ko. Pero naisip mo na ba kung ano ang gagawin natin kapag lumaki na ang mga anak nila? Kaya pa ba nating alagaan lahat sila? Napatingin si Leo sa akin, tila may naisip na matagal na niyang iniisip. Sa totoo lang, pinsan iniisip ko nga iyon. Paano kung hindi natin kayanin? Baka kailangan nating humanap ng ibang taong mag-aalaga sa kanila. Naramdaman ko ang bigat ng sinabi niya. Ayaw kong isipin na darating kami sa puntong iyon, pero alam kong kailangan naming maging praktikal. Pero sa ngayon, sabi ko, sinusubukan kong maging positibo. Ang mahalaga ay matutunan nating alagaan sila habang nandito pa sila sa atin. Baka may iba pa tayong pwedeng gawin para mas mapabuti ang kanilang kalagayan. Nagsimula kaming mag-isip ng mga ideya. Paano kaya kung gumawa kami ng maliit na kulungan para sa mga bagong anak ni Tisay at Bantay? O kaya naman ay makipag-ugnayan kami sa mga kapitbahay para magpatulong kung sakaling kailanganin namin ng dagdag na tulong sa pag-aalaga. Habang pinag-uusapan namin ito, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng bahay. Nagkatinginan kami ni Leo, parehong nagtataka at medyo kinakabahan. Sino kaya ang pumunta sa likod ng bahay ng ganoong oras? Siguro, pusa lang yon, sabi ni Leo, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa paglapit namin sa pinanggagalingan ng tunog, nakita namin si Lola, hawak-hawak ang isang maliit na lampara. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya, halatang nagulat din sa aming presensya. Lola, sabi ko. Nag-uusap lang po kami ni Leo tungkol sa mga plano namin para sa mga kambing. Ngumiti si Lola, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Alam niyo, mga apo, masaya akong makita na seryoso kayo sa pag-aalaga sa kanila. Pero kailangan ninyong tandaan, hindi lang basta pagkain at tubig ang kailangan nila. Kailangan din nila ng pagmamahal at tamang pag-aalaga. Tumango kami ni Leo, tila mga batang natututo mula sa isang guro. Opo, Lola. Gagawin po namin ang lahat para maalagaan sila ng mabuti. Nang pauwi na kami ni Leo, hindi pa rin maalis sa isip ko ang sinabi ni Lola. Tama siya, hindi lang basta material na bagay ang kailangan ng mga kambing.
At habang naglalakad kami pabalik sa bahay, bigla kong naisip ang isang bagay na hindi ko pa nababanggit kay Leo. Pinsan, sabi ko, hinawakan ko ang kanyang balikat para huminto siya sa paglalakad. Naisip ko lang, paano kung may ibang tao na mag-alok na bilhin ang mga anak ni Natisay at Bantay? Ano ang gagawin natin? Napatingin si Leo sa akin, tila nagulat sa tanong ko. Hindi ko alam, pinsan, pero sa tingin ko, kailangan nating magdesisyon ng mabuti. Hindi pwedeng basta-basta na lang natin ipamigay o ibenta sila. Tumango ako, alam kong tama siya. Pero sa loob-loob ko, may kaba akong nararamdaman. Paano kung dumating ang araw na iyon? Kaya ba naming ipagkatiwala sa iba ang mga alaga namin? Habang papasok kami sa bahay, nagdadalawang isip pa rin ako. Sa isang banda, gusto kong maging handa sa anumang mangyayari. Pero sa kabilang banda, may parte sa akin na gustong manatiling ganito ang lahat. Tila walang katapusang gabing puno ng tanong at pag-aalala. At habang iniisip ko ito, biglang may kumatok sa pintuan. Sino kaya ang bisitang ito sa gitna ng gabi? Nagtataka kaming dalawa ni Leo habang papalapit sa pinto. At sa pagbukas namin, nakita namin ang isang hindi inaasahang bisita na nakatayo sa harap namin. May dala-dalang balita na magbabago sa lahat ng aming plano.